by, waiting for your bright blue sky. Lonely night. Sa pumili ng abundance card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mensahe ng Panginoon para sa inyo. I feel na kailangan ko mag-lens. I feel na maraming pagbabago sa iyong buhay. At baka kayo yung tipong tao na parang hinahabol ng kamalasan with regards sa negosyo. At feeling nyo hindi kayo pinagpapala ng Diyos sa gayong larangan. Another dimension. Isin ko lang yung baraha. I-clarify natin yung cards. I feel na gustong sabihin ng Panginoon sa inyo na huwag kang masyadong mag-alala at ma-stress out. Kung hindi para sa iyong pagnenegosyo, then I feel na kailangan mo talagang pakawalan yung idea na negosyo. Kasi baka yung nangyayari dito is kumikita ka naman sa ibang paraan. At siguro yung nangyari dito is naubos yung pera mo dahil sa negosyo. So, instead na mag-ipon ka ng money para sa negosyo, gawin mo na lang guys, ipunin mo na lang yung pera at i-invest mo sa ibang bagay. Alright? So, anyway, ito yung mensahe ng Panginoon para sa'yo. So, with regards sa love life, nasa tama ka naman na landas so far. If ever hindi pa kayo kasal ng iyong tao, patungo sa kasalan yung iyong relasyon, which is nice. Next thing that we have is this one. So, mag-resonate sa'yo yung reading na ito. If ever your person is somebody na talagang matulungin at saka talagang minamahal ka, tinaalagaan ka. Hindi mag-resonate sa'yo ang reading na ito kapag hindi ganito yung sitwasyon mo based sa love life. Alright? So far with a prayer and this one, ibig sabihin lang nun, if ever you are in a relationship at yung tao na kinakasama mo sa ngayon, nakarelasyon mo, yung minamahal ka talaga, then yan yung tao na pinadala sa'yo ng Panginoon para ang taong iyon ay iyong mapakasalan. Okay? Next one that we have is this one. So, I kinda like see na yung mensahe sa'yo ng Panginoon na matagal ka na niya nakita na nalulungkot. As you can see, and you learned your lessons already. Kaya siya nagpadala na ng tao sa iyong buhay na mamahalin ka. If ever sa ngayon, wala kang karelasyon at nagtataka ka sa readings na to, ibig sabihin lang nun yung message sa'yo ng Panginoon na magpapadala siya ng tao at yung palatandaan ng tao na yun is definitely yung mga qualities niya is yung about sa kanyang pag-ugali na nagmamahal sa'yo. Okay? Ang padala sa'yo ng Panginoon ay siyempre nakakabuti para sa'yo at hindi nakakasama. So, ito ngayon with regards sa iyong trabaho. So, yung message sa'yo ng Panginoon, mag-focus ka sa iyong work and you need to learn your lessons na yung mga bagay na pumapalpak ay kinda like feel is more on sa negosyo. Kailangan mo yung bitiwan. Ibig sabihin, hindi yan para sa'yo at napagdaanan mo yan kasi baka marahil meron ka dapat matutunan sa bagay na yun. So, sabihin ng Panginoon, mag-focus ka sa bagay kung saan ka umasenso or nagkaroon ka talaga ng pera. Okay? So, I feel na iba sa inyo ay malungkot kasi maybe really want a business
pero minamalas ka nga dun. So, yung gusto ng Panginoon is mag-focus ka sa bagay talaga kung saan ay nag-a-accelerate ka. Yung talento mo talaga, guys, or yung hilig mo talaga, at doon ka talaga kikita. Lesson that we have is this one. So, I kinda like see na iwasan mo rin magoyo sa mga sinasabi ng ibang tao kasi baka na may nangyayari dito is madalas ka talaga manood ng mga, let's say, mga bagay tungkol sa negosyo, tungkol sa pwedeng pagkakitaan, and so, normal lang naman yan. Pero umiwas ka sa pangkogoyo kasi baka may mangyari na magsisi ka rin sa huli. Yung piliin mo yung mga bagay talaga na swak talaga para sa'yo kasi may tendency ka siguro na mapaniwala. Okay, so anyway, next that we have is this one. So, siguro iba sa inyo guys, takot na kayo magmahal. Baka kasi nagtaka na kayo dito pa lang sa unang mensahe. Okay? Pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang matakot kasi meron talagang tao na para sa'yo, especially guys, kung kayo talaga ay mapagmahal. Ito yung dapat mong isipin na yung tao na para talaga sa'yo ay ganito rin yung vibration kagaya mo na mapagmahal. Hindi galing sa Diyos kapag hindi mapagmahal yung tao. Okay? So, we have the abundance card here. So far, maganda yung mensahe ng Panginoon, lalong-lalo na with regards sa love life. If ever you're single, may parating na mabuting tao sa iyong buhay at may potential na maging kayo at ikasal kayo, guys. Okay? So, with regards naman sa pera, mensahe ng Panginoon, doon ka sa lugar kung saan ka talaga nababagay. Huwag mong ipagpilitan yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman handle or hindi ka magaling sa larangan na ganun. Anyway, ayusin lang natin. So, we have the joke. We also have 7 in reverse. Ito yung tinutukoy ng Panginoon kanina na mabilis ka mautos sa mga bagay na marahil pinapakita sa'yo ng mga clickbait, nakikita ka dito at so forth. So, umiwas ka sa mga joke na mukhang hindi galing sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi galing sa Panginoon ay yung mga kasinungalingan or yung mga, let's say, mga tao na ginagawang laro lang yung pag-ibig. Okay? Kasi baka ito nangyari, kaya ikaw ay takot ng umibig. Next that we have is this one. Butterfly in reverse. We also have the light in either way. We also have this twin in either way. Iba nga sa inyo guys ay single pa lang. At hindi nyo pa na marahil nakikita yung tao na para sa inyo kasi maybe madalas kayo nakaranas ng negative na relasyon. Okay? Gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala kasi, sa ngayon, siguro pinapofocus ka niya muna sa yung career bago si love life. Alright? So, you have the present in either way. We also have this one. If ever may pinagdaanan nga kayo nung past na nagdulot sa inyo ng takot with regards sa love life, so far, gusto sabihin ng Panginoon na gusto ka niya mag-move on. Okay, tsaka sana ma-realize mo na hindi lahat ng tao ay nagjo-joke or hindi sinaseryoso ang love life. May mga tao naman na mabubuti pa naman sa mundong ito. So you have to forgive. So God definitely wants you to forgive the past. And we have to close. I-close mo na yung chapter nung past. Okay, past is past, guys. Don't live in the past kasi hindi kayo nag-grow. Okay, hindi kayo nagiging fully grown butterfly. At saka patuloy kayong na-depress about sa nangyari sa past. So take some time to heal. Pray ka kay God para mag-heal yung iyong heart. At iiyak mo if ever you do have that hurt within.
So anyway, let's see what else do we have here. I kinda like feel like huwag ka masyadong matakot. Some of you, introvert na kayo sa sobrang takot ninyo. At na-sense ko talaga na may kailangan kayong iiyak. Maybe sa nangyari noong past, alright? So, we have these cards. So far, gusto sabihin sa ng Panginoon na yun nga, kalimutan mo yung mga nangyari nung past. Past is past. Nangyari si past para may matutunan ka. At isipin mo na hindi lahat ng tao ay ganitong napaka-negatibo. Na hindi ka pinapasaya, pinapaiyak ka, and so on. Kasi gusto sabihin sa ng Panginoon na after netong unos na meron sa buhay mo, after ng kalungkutan na yan, may darating na tao na may magmamahal sa'yo. At itong tao na to, suportado niya ang bawat nagawain mo. Hindi niya hadlangan kung ano yung pangarap mo sa buhay. Okay? At I feel na bigla itong darating, hindi mo inaasahan. And with regards sa Page of Pentacles, so darating si Lover sa oras sa focus ka sa work. At hindi ka talaga naghahanap or hindi ko yung gumawa ng move para makilala mo kung sino man itong future na lover mo if ever you're still single as of this time. At kung sino yung pinadala sa'yo ng Panginoon, hindi ka niya ibebetray. Okay? Kasi basta nyo siguro takot kayo sa nagto-third party or kung anong man na kalokohan na joke na yan. Pero sinabi sa ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Bibigyan ka niya ng tao na hindi gagawa sa'yo ng masama. Lalong-lalo na't hindi ka niya lolokohin. Hindi niya paglalaroan yung iyong puso. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you.